tao, sundalo, mayroong doktor, may ordinary. Kasi ginagamit ng Diyos ang bawat tao, para i-relate ang kanyang salita sa lahat ng tao. Halimbawa, ikaw ay karpintero. Meron dito about sa karpintero. Pag hindi ka out of place. Kasi ang Bible para sa lahat. Kung ikaw ay senior, meron ditong Word of God para sa mga senior. Sabihin nyo, matanda na ako, parang hindi na ako kasali dyan. Hindi ko, meron pong Word ng Diyos para sa inyo. So, alamin natin po yung gamit ng Bible sa umagang ito. The purpose of Scripture or function. Meron po siyang 4. Number 1, teaching. Ang Bible po ay nagtuturo po. Bigay po sa atin para matuto tayo about God, about Jesus, about salvation, about end times. So marami po ito, doctrine, teaching. At sinasabi po rito, ito ay to save, para po tayo maligtas. Tinuturuan tayo ng Bible para malaman mo yung kaligtasan. At ito ay magbibigay sa iyo ng paglago. The more na ikaw ay nag-aaral o nakikinig ng mga katuruan, mag-grow ka. Hindi mo na naman nag-grow ka. At ito ay katulad ng tinapay sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ito ba? Bread, hindi ba? Para mabuhay, lumakas. So, ganun po yung salita ng Diyos. Spiritual siya. Patuloy kang lalakas, marirepress, magsa-church. Pero sa ating pong, dito po sa ating pagtuturo, teaching, meron pong 4 na dapat gawin tayo. Kailangan tayong makinig. Pag may nagtuturo, kailangan pakinggan natin mabuti. Di ba? Read and study. Unawain natin. Habang tayo nakikinig, yung sinasabi niya, tingnan natin kung mayroong verse sa Bible, pag-aralan natin. Then, hindi po natatapos doon, kundi dapat po natin sundin. Gawin po natin. Para maging effective ito sa ating buhay, sundin natin yung mga tinuturo. Then, pang-4, share it. Ibahagi mo para iba din ay may bless, makaalam din ng katotohanan. So, ito po yung about sa isang function ng Bible, to teach, magturo. Kaya tayo na rito, gusto natin makinig ng katuruan ng Panginoon, mga salita ng Diyos. So, isa lang yun, isang bahagi po yun. Pangalawa, na ating pong function or purpose ng Bible, yung reproof or rebuking. What is wrong? Exposing sin, rebuking, parang sinasabi niya, meron kang mali na dapat itama. So, minsan may mga tao ayaw magsimba. Kung ba ayaw magsimba? Kasi nare-rebuke sila. Ano sila na umusap ng mga magsalita ng pastor. Sila, nagdudurog sila. Kasi yung pong Bible, sa pong ay katulad po siya ng hammer, sword, mirror, nakikita mo yung sarili mo. Natutuso ka. Bakit pati yung kasalanan ko, nababanggit? Di ko ba? Parang gano'n. So, di na nga ako magsimba. Hindi mo alam ang purpose ng salita ng Diyos ay to reprove. Yung ikaw ay sawayin.
Kasi ayaw niya na ikaw mapahamak. Kung magpapatuloy ka, mapapahamak ka. So dapat, ito ay nag-remind sa atin, magpasalamat tayo pag tayo ay kinokorek ng Bible po. To expose our sin. Ano po yung magandang halimbawa po dito? Yung tayo na sinasaway reproof or rebuking what is wrong, ano yung mali, ano yung kasalanan. Parang sinasabi niya, may kasalanan ka, huwag mong itago. Parang yun naman. Dito yung Bible na parang salamin na dapat nakita mo sa sarili mo. Na dapat ayusin, linisin ang buhay mo. Tama. Pangatlo po na purpose of Scripture, yung correction. What is right? Guiding you to back on track. Kung liligaw ka, so sasabihin niya ang Bible, hindi ko pa sa kanan, diretso ka lang. Siya katulad liwanag, tubig, na maglilinisin ka, hugasan ka. Liwanag, kakanlawan ka, magliliwanag ka. So, sabi niya, what is right? Puro tama ang kanya ibibigyan sa iyo ng tuturo niya sa iyo, puro tama na naayon sa kalooban ng Diyos or sa standard na Panginoon. Maraming kwento po sa Bible na ang Diyos na correct ng mga anak niya. Kasi nga, ayaw na Panginoon na manatili o yung magpatuloy ka sa ganang sitwasyon. Kagaya ni Jonah, di po ba? Sabi na po yun, punta ka ng Nineveh. Ang pinuntahan niya sa kabilang dako. So, kailangan masunod pa rin yung kalooban ng Diyos. Ang Diyos gagawa ng paraan para muli kang i-correct, ituwid ang buhay mo. Kasi ang Diyos may plano po sa bawat buhay natin. Kaya natin ang Diyos tumilos sa ating buhay po. Kinokorek tayo. Ang Bible, ikokorek siya. Pangapat, training in righteousness. Sabi po dito, shape and develop in the way that honors God. Ibigay ng kaluburan sa Diyos. Training tool. Sinishape po yung ating pag-iisip, yung ating mga ginagawa, yung ating buhay, pamumuhay natin. Ito yung discipleship. Dito ka yung sanctification na tawag. Hubugin ka. Haring sa ngayon, di pa tayo perfect. Wala naman perfect. Pero patuloy po tayong hubugin ng Panginoon. Ang buhay natin ay man sa standard ng Panginoon. Umayon sa standard ng Panginoon. So, tayo po ay mag-join o ano natin yung sarili natin. In training in righteousness, magpa-discipleship po tayo. Para patuloy po yung pagkilos sa atin ng Panginoon. Kasi kung sa sarili mo lamang ikaw aasa, nahihirapan ka. Merong mga lingkod ng Diyos na tinawag siya, pinili para turuan ka through His Word, disciple, para in next generation, ikaw naman yung magtuturo din. Gagamitin ng Panginoon para sa
mga next generation po. Training in righteousness. Pang-apat na purpose ng Bible. Bakit meron tayong Bible? Yung Bible po na meron tayo ngayon na powerful, alive, living. So, huwag natin siyang balibalayin po. Palagaan po natin yung Bible na meron tayo. Kasi nga, tulad ng martilyo, bakit po natin tayo gumagamit ng martilyo? Para gumawa ng bahay, diba? Yung pako, bakit mo ko pinapako? Bakit mo ko pinupukpok? Masakit. Pero, ang pako ay walang kwenta kung hindi mo pupukpukin. Hindi siya magiging bahagi. Magiging matibay yung ahoy para makapako. Diba? So, ganun po yun. Kailangan alam natin yung use, yung tools ng Bible, yung gamit ng Bible. Bakit ka may Bible? Bakit mo hawak-hawak ang Bible ngayon? Para saan yan? Yan para pagtuturo, para pag-review. Pag-review natin, i-correct mo, itama mo. At training in righteousness. So, isi-shape ka, bumubugin tayo. Day by day. Ayun nga, hindi pa tayo perfecto. Pero ang Diyos patuloy po nagagawa ng paraan para tayo po ay mahubog ayon sa kanyang kalooban. So maganda po, ang gusto ko pong pinagay dito yung kailangan nga po ng Bible. We are living in modern days, more on technology. Sana hindi po na tsapera yung Bible. Ito pa rin po yung aking best weapon. Lagi natin pwedeng daligalahin natin, dala. Yung sundalo, tsaka pulis, lagi nilang dala yung mga baril. So ito yung ating weapon, yung Bible po. Kailangan meron tayong laging memory verse na nakahanda. Nasa sarilo. Para anong sitwasyon na i-share or maalala. Gamitin yung Word of God. Kasi ito ay aklat lamang, pero marami na pong million of life ang nabago dahil sa Bible. Dahil ito ay may power pag ito ay ginamit sa tama. Alam niyo po, ang kalaban po ng apat na ito, yung teaching, pero po si false teacher. So yung Bible, meron totoo na katuruan, meron naman na iniiba yung katuruan, binabago nila ang katuruan. So kailangan malaman mo yung totoong teaching. Kung hindi ka mag-aaral ng Bible, hindi mo malalaman. Yung sa reproof, yung kasalanan. So, pagka may kasalanan, meron kang iko-correct, sasawiin. Yung correction, yung mga mali, in righteousness. So, ilaan natin ang ating pumuhay sa pagsasanay, sa matuwid na pamumuhay. Dahil ito yung gusto ng Diyos. Hanggang sa dumating siya nakita po tayo niya na blameless. Hindi natin ginagawa po yung training in righteousness para maligtas. Hindi ligtas na po tayo. Tayo po ay hinuhubog pa ng Diyos para mas maging pakita-pakinabang o yung may isang verse po na nagsasabi sa study yourself, approve unto God. Yung rightly dividing the word of truth. Pag-aralan mo na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ikaw namang gagawa yung salita ng Diyos
pure Word of God. So, sa umaga po ito, ang Diyos po